Yulo of the Philippines has won my God! an Olympic gold medal. Kababayan, nanalo po si Carlos Yulo ng gold sa Olympics. Ang lupang hinirang sa gymnastics venue. Philippine flag will be up there. Yes. 12-year-old Carlos Yulo trains in this group. He was Palaro's all-around gymnastics champion in 2011. 2009 po yung palarong Tacloban. Ako po ay natalo. Dahil po, di ako nag-training maigi. Gold medalist and Olympic champion, Carlos Edil Yulo. Sa susunod na palaro, ano po, maging champion ako. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol, Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. For the record, ay merong at least 4 na mga NBA teams ang nagustuhan si Kai Soto mga kapatrol at inimbitahan siya para sa isang mini-camp and workouts. Pero si Kai mismo at ang kanyang kampo ang nagpasya na uunahin nila ang paglalaro sa Gilas Olympic Qualifying Tournament. Bago ang Olympic Qualifying Tournament, ay nagustuhan na si Kai ng at least 4 na mga teams, pero it is more likely na after sa isang napaka-impressive na performance ni Kai versus Latvia, ay siguradong ganun pa rin ang interest ng 4 na mga teams na yon. And possibly, mas lumaki pa ang kanilang interest sa ating idol. And I would not be surprised kung isa sa 4 na mga NBA teams na ito ang magbibigay ng isang NBA contract kay Kai. Nakafocus pa kasi ang lahat ngayon sa Paris Olympics at marami pang pwedeng mangyayari after nito. Pero siguradong isa si Kai ngayon sa mga NBA prospects na pwedeng makakuha ng isang NBA contract. Sa ngayon ay bakasyon mode pa rin si Kai, pero isa na siyang NBA ready. Kaya lang na-on siya may ang kanyang paglalaro dahil sa isang minor injury. And according sa ating source, ay balik ensayo na si Kai and he is still in tip-top shape. Patuloy pa rin ang tambalang Kai at Melantine. At kahit nasa bakasyon si Kai, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalakas ng kanyang katawan na siyang pinagtutuon ng pansin niya sa ngayon. It is expected na lalakas pa ang katawan ni Kai at baka bago magbukas ang Japan billing season, ay mabibigyan na si Kai ng isang NBA contract. At balitang NBA naman, ang kapalaran ni Lauri Markkanen ay matutukoy sa unang linggo ng August. Si Lauri Markkanen ang pinaka-prominenting manlalaro sa trade market ng NBA ngayong off-season at ang Golden State Warriors ay matinding naghahabol sa kanya. Ang isang deal ay may kahulugan para sa parehong panig. Ang Golden State Warriors na nakaharap sa katapusan ng prime ni Stephen Curry ay naghangad ng mga championship habang kaya pa nila.
Ang Utah Jazz naman, na naging lottery team sa nakalipas na 2 season, ay labis na nangangailangan ng direksyon. Si Lauri Markkanen ay sapat na magaling upang makuha nila ang isang malaking halaga ng mga assets na maaring maging bahagi ng isang winning team balang araw. Ngunit hindi siya sapat na magaling upang asahan na siya ang magdadala sa kanila sa contention. Ang Utah Jazz at Golden State Warriors ay nagpalitan ng mga alok sa nakalipas na ilang linggo at buwan, ngunit may pag-asa na magtatapos ito. Sa August 6, magiging kwalipikado si Lauri Markkanen na muling makipagkasundo at palawakin ang kanyang kontrata. Ito ang magbibigay daan sa Utah Jazz na gamitin ang karamihan ng kanilang cap space upang itaas ang sweldo ni Markkanen sa 2024-25 season mula $18 million hanggang sa kanyang maximum, habang sabay na malak siya sa isang long-term na kontrata na magbabayad sa kanya ayon sa kanyang produksyon. So here is the catch. If Lauri Markkanen does renegotiate and extend, he becomes ineligible for a trade for the next 6 months. 6 months from August 6, 2024 is February 6, 2025, and that date happens to be the 2025 trade deadline. Nahahati ang timeline ni Markkanen sa 3 malinaw na yugto. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa unang yugto, ang panahon kung kailan hindi pa kwalipikado si Lauri Markkanen na muling makipagkasundo at palawakin ang kanyang kontrata, makatuwiran para sa Utah Jazz na alamin kung nais nilang ipagpalit siya ngayon bago nila maranasan ang pressure mula sa kampo ni Markkanen ukol sa isang bagong deal. Ang Utah Jazz ang tanging kupunan na may cap space para bigyan siya ng pagtaas sa sweldo ngayong season. Kaya kung ang pangunahing layunin niya ay makuha ang pinakamataas na kita, makabubuti para sa kanya na manatili sa Utah Jazz. Ang iba pang mga kupunan ay maaari lamang mag-alok ng 40% na pagtaas mula sa kanyang kasalukuyang sweldo na malayo sa tunay na halaga niya. Kailangan niya mag-intay ng 1 taon at mag-sign muli sa kanyang bagong kupunan bilang free agent upang makuha ang fair value. At ang ikalawang yugto ay sa darating na August 6. Kung bukas si Markkanen sa isang trade, ngunit nais makuha ang bayad ngayon, muling mag-sign siya sa petsang iyon upang maging kwalipikado para sa isang in-season move. Maaring gamitin ng Utah Jazz ang pagkakataong ito sa negosasyon at sasabihin kay Markkanen na handa silang ibigay sa kanya ang maximum na sweldo kung pumayag siya sa pagiging eligible para sa trade during the season, at ang ganitong hakbang ay maaring magpatigil sa mga pag-uusap sa ngayon. Ngunit papayagan ang Utah Jazz na muling suriin ang kanilang posisyon sa February. At sa wakas, magsisimula ang ikatlong yugto sa August 7. Kung mag-extend si Markkanen sa puntong iyon, siya ay mawawala sa table para sa trade hanggang sa off-season ng 2025. At kung hindi nais ni Lauri Markkanen na ma-trade, mag-extend siya sa August 7 o later. At inaasahan na si Lauri Markkanen ay kukuha ng ganitong diskarte. Iniulat na nagugustuhan niyang maglaro sa Utah Jazz at mas gusto niyang manatili doon.